na buhay ang Diyos. Kaya salamat sa Diyos. Thank you, Lord, for another beautiful day, no, na maranasan namin muli ang iyong kamanghamanghang pagmamahal. At kasama po natin sa umagang ito, Sister Julie, a blessed Tuesday morning. Amen. Naku, totoo, Brother June. Buhay talaga si Lord. Thank you, Lord talaga. Good morning sa iyo. Good morning, Sister Rose. At syempre, good morning po sa lahat ng mga kasamahan po natin dito sa Yeah, Pino Ako oo. Family. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa mga panalangin po ninyo. At talaga pagsisigawan natin buhay ang Diyos. At Yan. kumikilos sa ating lahat. Amen po. Yes, no? Nagdadatingan ang mga kapatid natin na nagsusumikap din, no, na makasunod at magmahal sa ating Panginoon. Okay, kasama din po natin sa umagang ito, siyempre, Sister Rose Picayo. Amen po, amen po. A blessed Tuesday morning po, Brother June, Sister Julie, my dear brothers and sisters. Talaga pong ang Diyos ay buhay. At nawa po, dahil buhay po ang ating Diyos, ang ating Panginoon, dapat po buhay po siya sa ating mga buhay. Patuloy natin po siyang paghariin magpakailanman, magpasawalang hanggan. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa bawat isa sa amin. Salamat po. Praise God. Kita mo naman, no, yung magkapatid, magkasunod pa yung kanilang pangalan, Sister Sue at si Sister Cielo, no? Magkasunod lagi sila. Oh. Okay, at syempre po, simulan na po natin ating gawain. Subalit bagong lahat, anyayahan muna po natin ang Panginoon, no, para magampanan natin ang kalooban niya para sa umagang ito. Tayo po'y pangunahan ni Sister Julie sa ating panimulang panalangin. Hirap sa Diyos ang aking buhay. Tayo po'y manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa araw na to, sa oras na to, Panginoon, nagbabalik po kami ng papuri at pasasalamat sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Salamat po, Lord, sa lahat po ng tulong ninyo sa aming lahat, sa pagmamahal na pinakikita ninyo, pinapadama ninyo sa bawat isa sa amin, Panginoon, ang inyong presensya na nagpapalakas sa aming kaluluwa, sa aming physical din po na pangangatawan. Dahil alam po namin na nandiyan kayo lagi, na hindi po kami iniiwan, lalong-lalo na po sa oras po na kailangan namin kayo, Panginoon. Salamat po, Lord, sa lahat ng tulong ninyo sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord, sa mga taong ginagamit ninyo, Panginoon, sa tulong sa kapwa nila, sa kapwa, Panginoon. Salamat po ng marami. At Lord, sa umagang ito, ang aming pasasalamat maging sa aming mahal na si Mama Mary sa lahat ng kanyang panalangin sa bawat isa sa amin, Panginoon. At doon po, Lord, sa mga kapatiran po namin na ngayon lang po mga kasumpong sa programang ito, naway sila po ay makaramdam din po ng pagmamahal mula sa inyo na hindi po nila nararanasan nung wala pa po kayo sa buhay nila. At para magkaroon din po sila ng malalim na relasyon sa inyo, Panginoon. At ang mga kapatiran po namin na may sakit pa rin po sa oras na to, hawakan po niyo sila na wala po sanang bumigay, Panginoon. Wala pong umalis, wala pong mawala ng pag-asa sa paghawak at pagkapit pa sa inyo, Panginoon. Sila po, hipuin po ninyo sila, magkaroon po ng healing para sa puso, kaluluwa nila, Panginoon, at sa faith nila, Panginoon, wala pong bumigay naman po sa kanila. Sa aming lahat, Lord, nandito sa sambayan ng Sinoco Family, Panginoon, ibinabalik po namin lahat ng papurit, pasasalamat po sa kabutihan po ninyo sa pagmamahal ninyo. Amen. In Jesus' mighty name, amen. Amen. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Thank you, Sister Julie. Okay, at tayo dadako na po sa pagbasa ng ating salmo para sa araw na ito. Kaya simulan na po natin buklatin ng ating mga Biblia sa aklat ng salmo upang sabayan nyo kami sa aming pagbasa. At sana po sa ating sa umagang ito, ituon po natin ang buong puso natin, buong
pag-iisip at buong kaluluwa sa salita ng Diyos. My beloved sisters and brothers, today is Tuesday of the fourth week in Ordinary Time, the third day of February. And our psalm reading will be taken from the book of Psalms chapter 86 verses 1, 2, 3, 4, 5, and 6. And dito po ang ating salmo sa wikang Ingles. Our responsorial psalm is, "Listen, Lord, and answer." Let me repeat that again. Listen, Lord, and answer me. Incline your ear, O Lord. Answer me, for I am afflicted and poor. Keep my life, for I am devoted to you. Save your servant who trusts in you. You are my God. Have mercy on me, O Lord, for to you I call all the day. Gladden the soul of your servant, for to you, O Lord, I lift my soul. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in kindness to all who call upon you. Hearken, O Lord, to my prayer, and attend to the sound of my pleading. My beloved sisters and brothers, the word of the Lord. Thanks be to Thanks be to God. At pakinggan po natin sa wikang Tagalog. My dear brothers and sisters, ang ating salmong tugunan, poon aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Poon sa aking dalangin, ako sana'y iyong dinggin. Aking dalangin, ako'y iyong dinggin. Tugunin mo poon ang aking pagdaing. Ako'y mahina na't wala nang tumingin. Yamang ako'y tapat, ingatan ang buhay. Lingkod mo'y iligtas sa kapahamakan, pagkat may tiwala sa iyo kailanman. Ikaw ang aking Diyos, ako'y kahabagan. Sa buong maghapoy siya'y tinatawagan. Poon ang lingkod mo'y dulutan ng galak, sapagkat sa iyo ako tumatawag. Mapagpatawad ka at napakabuti sa dumadalangin at sa nagsisisi. Iyong pag-ibig ay mananatili. Pakinggan mo poon ang aking dalangin. Tulungan mo ako. Ako'y iyong dinggin. My dear brothers and sisters, ang salita ng Diyos. Salamat Salamat sa sa Diyos. Diyos. Pasalamatan Thank you, po. Lord. Thank you, Lord. Wala kang katulad, Panginoon, kay buti mo sa amin. At bago pong lahat, pakinggan muna po natin ang awit na ito. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, hindi kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala
kang katulad. Oh, praise God, no? Wala kang katulad. Tunay nga mga kapatid na wala pong katulad ang kabutihan po ng ating Diyos, di ba? Kaya ang kanyang kabutihan ay atin pong mapananaligan. Di po ba? We could always put our complete trust in God's most loving hands, no? In His mercy and His love for us. Unbounded love, no? Talaga naman pong pag-ibig na walang kondisyon. Di po ba? Lahat ng pagbasa natin, no? Kaya sarap po magbasa ng salita ng Diyos, no? Every time you read the Bible or the Word of God, no, you feel like the Lord is embracing you, no? Parang He's telling you, anak, mahal na mahal kita, huwag ka matakot. Kasama mo ako, di kita iniiwan, di ba? Yan po ang pangako ng Diyos. At sa ating salmo, di ba, nakita naman ng salmista ang kahalagahan ng pagdasal lagi sa ating Panginoon, di ba? Sabi nga niya, puon sa aking dalangin, ako sana iyong dinggin, di ba? Para mapakinabangan po natin ang pag-ibig, ang dakilang pag-ibig ng Diyos, kailangan po tayong magdasal, di ba? Bakit kailangan pa magdasal, di ba? Alam naman yan kailangan natin dahil nga po tayo binigyan ng kalayaan ng Diyos. No? We were given a free will, no? Libre tayo, no? We could either live our life alone, no? Or live our life through God's direction, di ba? Kadalasan po ang tao, ayaw niyang pinapakailman sa buhay, di ba? Maging mga anak natin, di ba? O tayo mismo, nung maliliit pa tayong bata pa tayo, pag tayo pinagsasabihan ng magulang natin, Mami naman, Daddy naman, di ba? I'm old enough, I know what I'm doing, di ba? Ganun tayo eh. Ayaw natin napapagsabihan tayo. We always have the tendency to do what we want to do, di ba? At yan ang pinagpipilitan natin, kahit labag sa kalooban ng magulang natin o kahit labag sa kalooban ng ating Diyos, di ba? Kaya nga importante po na tayo po ay nagdadasal. Ano ba ang kahalagan ng pagdasal? Ang pagdadasal po ay ating pagsuko sa kalooban ng Diyos. It's our sign of submission, total submission to the will of God. Lord, mangusap ka, di ba? Tell me what you want me to do this morning. Ikaw ang manguna sa buhay ko, di ba? Without God, we can do nothing. Without God, wala tayong maring asahan na masayang buhay o matagumpay na buhay. No? At yan po ay katotohanan. Naranasan ko po ang ako'y mapawalay sa Diyos sa pamagitan ng aking pagkakasala, di ba? Talagang po nakakatakot, no? Ang buhay na nakahiwalay sa Diyos. At alam na po natin, ano po ba nagpapahiwalay sa Diyos sa atin? Walang iba kundi ang kasalanan, di ba? Sin separates us from the love of God, di ba? Sayang naman yung kapangyarihan ng Diyos. Mapangyayari niyang lahat ng bagay sa iyo. Ano man ang gustuhin mo, kayang ganapin ng Diyos sa buhay mo yan, di ba? Magagawa niya maging imposibleng bagay. Kaya yan po ang paalala sa atin ng Panginoon, di ba? Sa ating unang pagbasa, napakaganda din po ng ating unang pagbasa. Ito'y natutungkol sa anak po ni Haring David, di ba? Sa 2 Samuel chapter 18, no? Itong si Absalom po, no, ay anak po ni Haring David ito, no, na medyo may kasamaan po ng ugali ito sa mga anak niya. Naging ganid, no, si Absalom, no, na maging ang pagkahari, no, ng kanyang ama, sariling ama, ha, ay gusto niyang pabagsakin para mapasa kanya. Gusto niyang agawin, no, ang pagiging hari sa kanyang ama, mula sa kanyang ama, di ba? Kaya he rebelled against the father, di po ba? Pero nakita naman po natin how God worked in the life of David, di ba? Alam naman po natin na naging hari si David sa pamagitan po ng kamay ng Diyos, di ba? Kaya nga sinasabi natin lagi, kung anong plano ng Diyos, walang makakahadlang, no? God's power will always be there to fulfill all His plans, brothers and sisters.
And nothing can stop, no, or hinder God from fulfilling His plans. Yan po ang katotohanan. Kaya ano ikatatakot natin kung kakampi natin ang Diyos? Sabi nga ni Saint Paul, di ba? Kaya yun lang importante, dapat kakampi natin lagi ang Diyos. Dapat nakaugnay lagi tayo sa Diyos, huwag tayo mapahiwalay. Kaya huwag na po tayo magkasala. At kung magkasala man tayo, andyan man po ang Sacrament of Reconciliation. Kaya ang tinatawag na reconciliation is the avenue for us, o ito yung pintuan para tayo makapanumbalik sa Diyos. Di ba? Kaya napakabuti ng Diyos. Alam niyang mahihina tayo. Kaya naglalagay siya ng pintuan. No? Buksan mo ang pintuan, pabalik sa Diyos, yun po yung Sacrament of Reconciliation. At dahil mahina tayo, kailangan natin ng power pills. Yan, pumunta ka sa misa, tanggapin mo ang katawan ni Kristo. Diba? When you receive Christ, brothers and sisters, you have everything. Diba? Pati ikaw, you can already do the impossible. Diba? Dahil kikilos ang Panginoon mismo sa buhay mo. Diba? Kaya yan pong importante sa lahat. See to it, no? Na do not live any moment in your life apart from the Lord, or apart from God, apart from Jesus. Diba? Tingnan mo nangyari kay Absalom. Diba? Biglang yung kanyang evil plans ay tinigilan ng Diyos. Diba? Ano lang siya, nakasakay lang siya sa kabayo. Tapos yung buhok po ni Absalom ay yun po yung pinangalagaan niya. Gwapo daw po ito, no, si Absalom. He's the most handsome son of talagang yung mga gwapo, no? Talagang mukhang huwag kayo masyado tumingin kasi sa gwapo, no? Minsan yan nasakit ng ulo. Diba? Kaya temo si Lucifer, di ba? Si Satanas po, di ba? Siya ang pinakagwapo sa lahat. Si Satanas, di ba? Si Lucifer. Kaya sobra ubod naman ng yabang. No? Ubod ng yabang niya, di ba? Si Absalom ganoon din, sobrang gwapo, no? At siya din yung naging demonyo sa buhay ng kanyang tatay na si David, di ba? Kaya nangangabayo siya, no? Dahil mahilig siya magpapogi, no? Yung kanyang buhok laging inaayos niya, 'di ba? Alam niyo kung paano siya namatay? Dahil doon sa pinagpapahalaga niyang buhok, sumabit sa isang sanga. Yung kanyang buhok sumabit sa sanga, hindi siya makawala, no? He remained hanging doon sa branch na 'yon. Tumakbo na yung kabayo niya, pero siya nakabitin pa rin dahil naintangle yung buhok niya doon sa mga sanga ng punong 'yon, no? At hanggang sa siya ay nakita, no, ng mga tapat kay Haring David, at siya ay pinatay, 'di ba? Pinatay siya, pinagsasaksak siya, 'di ba? Habang nakabitin siya doon sa sanga, 'di ba? Sabi po nga dito, someone saw this and reported to Joab, no? And he had seen Absalom hanging from the terebinth, and taking 3 pikes in hands, he thrust for the heart of Absalom, still hanging from the tree alive. Pero namatay nga po siya, no? At tingnan niyo po itong anong klaseng puso ang meron si David, no? Parang ito nga yung sinasabi ni Lord na kaya gusto ko si David ay nakikita ko ang puso ko na nasa kanyang puso, 'di ba? In other words, David has a heart like my heart, sabi ng Diyos. Tingnan yung puso at pagmamahal ni David sa kanyang anak, di ba? Ang sama na ng ugali ng anak niya, binalak siyang patayin ng kanyang anak, di ba? At agawin pa yung kanyang trono. Pero mahal na mahal pa rin niya si Absalom, di ba? Imbis na magsaya siya, magdiwang siya dahil wala na yung gustong umagaw ng kanyang trono, nalungkot siya, di ba? In this a day of celebration, yung pagkamatay ng kaaway, it became a day of mourning dahil namatay yung kanyang mahal na anak, di po ba? Kaya makita mo po ang puso ng Diyos, no? Ito kay David, no? Sabi ganun, ang sama ng ugali ng anak niya. Katulad natin, di ba? Ang sama ng ugali natin. Kaya pala, pag pupunta tayong impyerno, tatangis din po ang Diyos.
Yun po ibig sabihin nun. Kahit dapat kang pumuntang impyerno dahil ikaw na rin ang pumili ng ikaw ay magiging magpakasama at kalabanin ang Diyos, di ba? Ang pag-ibig pala ng Diyos hindi titigil. God will continue to love us even we become the worst sinner among all sinners. God will still continue to love us. Wow, ang ganda po ng pinakita ng Diyos ngayong umagang ito. Kung anong klaseng puso ang meron siya. 'Di ba? Si Absalom dapat kinamuhian ito ni David dahil pinalaki niya, minahal niya, inispoil niya, tapos lumaban pa sa kanya, planuhan pa na siya ay ipapatay, 'di ba? O patayin dahil siyempre para maagaw yung kanyang kaharian, 'di ba? And yet mahal pa rin siya ni David. Walang ginawa si David kundi umiyak ng umiyak, tumangis ng tumangis na nung malaman niya, no, nung nagparating sa kanya na ang balita na namatay na si Absalom. Akala nung nagdala ng balita sa kanya na namatay na yung si Absalom, yung kontrabida sa buhay niya, na yung sarili niyang anak. Akala nung nagdala ng balita ay maliligayahan si Haring David. Hindi po. Nalungkot po siya. No? Kaya brothers and sisters, tuwing nagkakasala tayo, you can just imagine, tumatangis ang Panginoon. Ayaw niyang mapawalay tayo sa Kanya. Diba? Gusto niyang ibigin tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan, brothers and sisters. Gusto ng Diyos ibigin ka hanggang sa dulo ng walang hanggan. Diba? Kaya napakadakila po ng Diyos. Diba? Sa ating ebanghelyo, kita mo pa rin ang kadakilaan ng Diyos. Diba? Makita natin, buksan natin na sa Mark chapter 5 verses 21 to 43. Diba? Sabi nga po dito, a large crowd gathered around him and stayed close to the sea. One of the synagogue officials named Jairus came forward. Seeing him, he fell down at his feet and pleaded earnestly with him, saying, "My daughter is at the point of death." No? Para sa Panginoon, mamamatay na po, no? Ang aking anak. Please come and lay your hands on her, and she will get well and live. Yun po maganda sa synagogue official na ito. Yung sinabi niya, if you lay your hands on her, she will get well and live. No? Kung sana patungan mo lang ng kamay ang aking anak, naniniwala ako ay siya ay gagaling at siya ay mabubuhay. No? So, ang maganda pa nito sa synagogue officials, no? Marami ring tao na humahadlang sa kanya para hindi siya, sa dami ng tao kasing nakapaligid sa Panginoon. And yet, no, nagsumikap siya for him to be able to be in the presence of Jesus, di ba? He never stopped persevering. Hindi siya tumigil, hindi siya nagpa-discourage hanggang ando na siya mismo sa harap ni Jesus. Sana ganun din po tayo, no? Maraming obstacle, no? If we want to experience the goodness of God. No? Maraming obstacle, maraming hahadlang sa iyo. No? Kung ano-anong bagay yan. Pero brothers, sisters, meron kang kakayahan para malagpasan mo ang lahat ng hadlang. Bibigyan ka ng Diyos ng lakas para malagpasan mo ang lahat. Kasi nais din ng Diyos na makiisa ka sa Kanya. Di ba? Kaya the power of God will work when God sees your heart, no? Na gusto mong makiisa sa Kanya. Ganun po ang ibig sabihin nun. Katulad din itong babaeng nagdudugo for the past 12 years na wala nang doktor na makapagbigay sa kanya ng kagalingan. Di ba? Sabi nga rito, this woman afflicted with hemorrhages for 12 years. Isipin mo, nagdurugo. Naalala nyo si Sister, ito yung sakit ni Sister, yeah, two original copies. Ako na magpapasirox. Ano to? Si Sister Agel, di ba? Nag-bleeding siya kaya dinala siya sa ospital. Kailangan na mag-blood transfusion siya ng mga 4 bags yata ng blood, no? Eh, nung panahon na yon, wala namang blood transfusion pa. No? Talaga, kaya pag nag-bleeding ka, talagang
mamamatay ka, no? Talagang you will expire, di ba? So he had suffered greatly at the hands of many doctors and had spent all she had, no? Pero walang nagawa ang doktor sa kanya, no? Tapos sabi nga, no, she was not helped, no, by any doctor and grew worse, lalong naggrabe yung kanyang sakit. And she heard about Jesus, no, napadating doon sa kanyang lugar, di ba? Oh, aksidente ba yun? Napadpad si Jesus doon sa lugar? Hindi po. Sa totoo lang, no, alam ni Jesus na merong nangangailangan sa kanya doon sa lugar na yun. Itong babaeng ito at saka si Jairus, di ba? So, immediately, no, talagang ginawa niya ng paraan, no, na makalapit siya sa Panginoon at ang kagandahan ng kanyang pananampalataya, yun ang sabi niya, if I could only touch his clothes, no, I shall be cured, sabi niya. Mahipo ko lang, maging laylayan ng kanyang damit, di ba? Alam ko, gagaling ako. Brothers and sisters, if I may ask, do you have that kind of faith in Jesus? Na kahit na laylayan lang ng damit niya, di ba? Ay gagaling ka, di ba? Di ba yung iba sa Quiapo, pupunta doon, they touch yung tayo mga Katoliko, no? Humihipo sa mga ribulto. Brothers and sisters, hindi naman nagalit si Jesus. Hindi naman sinabi doon sa babae, wag mong hipuin yan. Diyos-Diyosan, ginagawa mong Diyos-Diyosan yung aking damit. Ang nakita ng Panginoong Hesus ay yung kanyang faith, yung kanyang pananampalataya. Di ba? Hindi naman sinabi ni Jesus, huwag kang hihipo-hipo ng kung anong bagay. Di ba? Nakita niya doon ay ang pananampalataya. Kaya kung ginagawa din po natin, hipuin natin ang ribulto, no? It's our faith that is being seen by the Lord. Yun po ang nakikita niya. Kaya don't hesitate to show the Lord, no, your faith in His love and in His healing power, di ba? Kailangan maniwala ka na gusto ko niyang pagalingin, di ba? Kaya immediately the flow of his blood dried up and she felt in her body that she was healed in her affliction. Kita mo, nahipo lang yung kanyang damit, di ba? And yet, kita naman natin that alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Bakit? Laylayan lang ng damit pero alam ni Jesus merong humipo sa kanya. Sabi niya, sino ang humipo sa aking laylayan? Di ba? Sabi nga ni Peter sa kanya, Lord, sa dami nagtutulakan para makalapit sa iyo. Tatanungin mo pa kung sino ang humipo sa iyo, 'di ba? Daan-daang tao, libu-libong tao ang humihipo sa iyo, Lord. Nagtanong ka pa kung sino, 'di ba? Pero alam niya kung sino, 'di ba? Kaya alam niyo po, napahiya yung babae. Alam niyo po kung bakit? Kasi she's not supposed to do that. Kaya nga laylayan lang ang kanya. Ayaw niyang mamalaya ni Jesus na hinipo niya kasi masama po yon sa mga Hudyo. Pag ikaw ay dinudugo, ibig sabihin makasalanan ka. And you should never touch yung kapwa mo kasi mahahawa sila ng kasalanan mo. Kaya dahan-dahan lang niyang hinipo yung laylayan para hindi siya mapagalitan ni Jesus. Pero pinagalitan ba siya? Hindi po, no? Andun po yung compassion. Andun yung pag-ibig ng Diyos, di ba? Hindi siya natatakot na yakapin siya ng kitongin, di ba? Di baling makasama niya ang mga makasalanan. Kung ito ang magpapagaling sa ating mga kasalanan, mga kapatid, Jesus will not mind us touching Him, di ba? Hindi niya alintana na hipuin natin siya kahit marumi tayo. Sapagkat mahal na mahal po niya tayo, no? At pagkagalingin niya tayo. Kaya anong sabi ng Panginoon? Ito ang sinasabi niya sa ating lahat. Do not be afraid. Just have faith. Do not be afraid. Just have faith. Do not be afraid. Just have faith, brothers and sisters. Yan po ang nais kong bitawan sa inyo sa umagang ito. Huwag matakot. Mahal na mahal ka ng Diyos. Amen. Sister Julie, good morning.
Amen. Good morning din, Brother John, Sister Rose. At bago ko puntahan ng tunat, huwag kang matakot dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Alam mo, Brother John, kasi ano din na, yung sabi mo nga napakabait kasi ni King David, di ba, na mapagpatawad, na magmahal pa rin. Kasi di ba siya, kasi unang-unang nakaranas ng pagmamahal talaga ng Diyos na ginamit kasi siya. Tapos biglang sa pagiging tao kasi natin, tao niya, bumigay dahil sa lust, di ba? So, kaya nararamdaman at alam din niya ang kahinaan din ng tao na experience niya. Kaya nga nung nasabihan siya ni, di ba, yung kinausap siya, tapos yun, sabi niya, kay Lord, create in me a clean heart, di ba, dahil siya makasalanan din. So makikita mo si Lord, no, na kahit nakagawa tayo ng kasalanan sa Kanya, nakalimot tayo, papatawarin pa niya tayo. Tapos, kita mo, hari pa rin, di ba? Hari siya. O, meron siyang, ang ganda ng buhay niya, ang gandang kaharian niya, may mga tao siya. So, ibig sabihin, anointed pa rin siya. Ginamit pa rin siya ng Diyos, kahit na bumigay din siya. So, di ba? Kailangan lang talaga natin pumayo. Yung gano'n na magsisi, magdasal at humingi ng tawad sa Diyos para maibalik din sa atin yung, iba, yung relasyon natin sa Kanya at makita naman natin din ulit ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. Tapos yun na nga yung kagaya sa ating sa Salmon 2:1, sabi nga, Poon, sana dinggin mo ang aking panalangin. Di ba yung dumating na naman talaga, alam mo naging ganun, no? Dumadating sa panahon tayo, nangangailangan talaga ng tulong ng Diyos. So, hihingi ka talaga ng tulong kay Lord at mananalangin ka talaga ng yung napakalalim na dasal mula sa Diyos. Unang-una, syempre, papasalamat una ako para sa Kijiling din, sa hindi na bulag. Yung bang gano'n na dininig din ng Diyos sa aming panalangin. Kasi nung araw din yon na pagtingin namin, nakala nga namin talaga tinamaan na yung mata niya. So sa panalangin, pati siya, yung grocery kami sa kotse, pagdating doon, pagtingin ng doktor na talagang clear ang kanyang mata na sa ilalim ng praise God. Diba talagang, parang, sabi ko nga sa kanya, huwag ka matakot. Sabi ko, tutulungan ka ni Lord na hindi magagalaw ang mata mo. So yun, salamat sa Diyos na hindi tinamaan ang mata niya. Answered prayer talaga. Kahit talaga minsan ang tao hindi ganun kalalim pa rin ang relasyon sa'yo. Kikilos at kikilos si Lord para ipuin ka niya. Sabi ko nga sa kanya, yan, sabi ko, pinakita ni Lord yung pagmamahal mo sa kanya. Pagmamahal niya sa'yo. Siguro naman, magsisimba ka na. Kasi nakapan nga ako sa pag-akay sa pagsimba. Yes, mami, sisimba ako. O, diba, praise God, nagsimba kami ng Sunday. Diba, si Lord talaga gagawa ng way kung papaano na talaga na Totoo yun. mahila talaga. Idasal mo lang. Diba? Kasi yan ang kulang natin eh. May problema ka sa anak mo, wala ka namang magagawang baguhin mo yung ugali ng anak mo. Idasal mo. Laging ang solusyon lang po sa problema natin, idasal mo. Yes, oo nga. Kaya praise God talaga. Minsan masakit, di ba? Minsan may way si Lord na gagawin para matupad yung mangyari, yung hinihiling mo. Pero hindi niya hahayaan. Di ba sabi nga doon kay St. Paul, hindi kanya hayaan ng dapang-dapa. Di ba? Yung ganon. Kaya aayusin niya pa rin dahil sa awat habang niya talaga. So ako naman, yung huli yan, dinala ko nga siya. At saka kung hindi dahil kay Doc Richie, ginamit ni Lord si Doc Richie. Sabi ko nga, nag-message ako, sobrang namin dadalhin si Gigi na sobrang mahal naman dito sa Makati Med kasi ayaw siyang kunin sa ABC dahil dugon-dugo yung mata. Ayaw din siya kunin dito sa hospital sa amin dahil hindi na daw nila sakop. So sabi, pumunta daw ng Makati Med. Punta Makati Med. So yung HMO nyo, kulang pa para doon sa sinisingil sa kanya 67,000. So in short, sabi ko, na-injectionan siya doon pero kailangan na-injection sa mata. So, sabi ni Doc Rich, sabi, dalhin mo siya doon sa sinabi niya doon sa may Alabang. So, tinala namin doon, praise God talaga, hindi na mahaba ang pila, ang bilis pa, ang sarapan ng lugar, wala pang bayad ni Cinco. At saka sila, in-injectionan talaga sa mata. Yung dito sa ilalim, hindi sa Makati Med, ayaw nilang injectionan kasi delikado daw.
So, ang gusto pa nila doon ay injectionan lang yung kukumpitin yung timbang. Kaya biruin mo, lahat yung kilos ng Diyos talaga para maging smooth. Eto no, nandun naman kami sa hospital, sumumpong talaga yun. Kasi ilang araw na kasi sa ulo ko, magkakuwento lang ako dahil grabe talaga si Lord. Gusto ko lang ilabas. Nung nandun kami, sumakit, habang naghihintay ako kay Jillian, sumakit sobra yung ulo ko. Talagang bigat-bigat na ulo ko. Tapos sabi ko nga, sakit-sakit dito ko talaga hindi ko magalaw. Naganap ako na emergency doon. Yung hospital na yun, hindi naman talaga hospital ng pang emergency. May emergency, tinignan na lang ang BP ko. Okay daw BP ko. Sabi niya nga, Mami, mas maganda pa nga yung BP mo sa akin. Ganyan, praise God. Sabi ko nga, alam mo kahit sobrang sakit ng ulo ko, yung dito, nakadrive pa rin ako pa uwi. Kita mo yung alalang niya kasi usually mga ganun. Sabi nga lang, buti hindi ka tumumba, yung ganun. Pero talagang si Lord nandun. Pero nung gabi, hindi ko na makaya. So, sabi ko, Dad, padin mo na ako sa hospital. Ayan. So, CT scan po. Pag CT scan, may bara. Yun. Praise God, kahit maliit So, na bara kaya na stroke. parang nag-trigger ng gusto ng stroke mo yung incident ni Jeline. Marami, Brother John, kasi di ba, na-abuse ko naman ang sarili ko, in short, na Ah, sa pagkain. ah, Yes, pagkain. Abuse ko. Minado ako doon, kaya alam mo si Lord talaga kakalabitin ka niya para yung inaabuso mo sa lahat ng bagay, tatanggalin niya yan kasi para sa atin nga din yun. So, yun na nga, pagdating doon, check up, tapos tinignan nga, nag mild stroke po kayo. Alam mo, check niya lahat, pero praise God, walang nakitang effect dun sa mild stroke. O, di ba, una na yon. Pero syempre, dasal ako ng dasal doon. Tapos, pero sabi, kailangan ako i-confine kasi syempre, obserbahan niya, makabigla umulit, yung gano'n. So, sabi ko nga, sabi ko, Dad, ayoko ng private. Sobrang mahal dito. Hanap ka ng ward. Sabi ko gano'n. Alam niyo po, doon kasi sa PDH. Ang hirap kumuha ng room dito, pati ward, laging puno. Tapos, sabi ganun, meron daw good for 3, pero walang naka-confine. O di praise God, sabi ko, sige, okay, kukunin na natin yan. Tinala po ako doon. Ito kasi ang ganda talaga nangyari. Pagdating doon, ako nga una, tapos nandun ako, sa ikama ko may katabi, 4 yung kama, may sa kaliwa, tapos sa side ko, 3. Di una ako dumating. Tapos, syempre, doon mag-i-stay si Anthony, yung sa tabi ko, doon siya humihiga. O diba, dati noon, hindi ko nakakasama asawa ko sa mga confine ko. Nanganak ako. Dahil nasa babae niya. Operahan ako, tanggal ang matris ko, hindi nakasama ko. O diba, kapulod, gano'n. Inaano ko lang po, dahil salamat talaga kay Lord sa mga changes na ginawa ng Diyos sa buhay na. Di nandito siya. Alam mo, pag may dumating na susunod sa akin, hindi niya kinuha yung kama sa tabi ko. Pero wala pa si Anthony, mali siya. Kinuha niya sa dulo. Ganon. Libre pa rin. Dito sa akin, makakahiga si Anthony. Tapos ang susunod naman, may dumating ulit, hindi ulit kinuha yung tabi ko. Kinuha din sa kabila. So in short, si Anthony nakakahiga ng masarap na. Diyos ko Lord, hanggang 3 lang nga yun. Pero hindi kinuha yung alam mo talaga at lahat ng comfort. At just, syempre yung rosary ako, dadasal ako, humingi ako ng tulong kay Lord. Sabi kasi ng doktora, tingnan ko kung mamaya, tamaan kasi nagkaroon nga ng barang ulo ko. Nabara yung ulo ko, Diyos ko po Lord. Tapos sabi nga na Anton, hindi mo alam, kasi sabi nga na Anton, hindi mo alam, dasal ako ng dasal sa'yo. O diba, pati siya natutong magdasal. Hindi siya nagpapakita ng hina, Brother June. Sinasarili niya, pero hindi siyempre tapos, pinikwento niya lang doon sila Baliho sa amin. Hindi niya, dasal ako ng dasal. So, natututo talaga tayong lumapit kay Lord. Salamat sa Diyos talaga. Grabe. Yes. Ang daming tapos yung dumating sa akin na naging katsikahan ko nga dahil puro si Lord ang inaano din sa kanila. Yung isa nga doon, yung nasa kanan ko, isa nga diba binigyan ko nga ng rosary, sabi ko si Brother John kasi kailangan niya talaga yun. Yung sa kanan ko na, alam mo, na nagkaroon lang siya ng bukol nga dito, tapos biglang tumaas ang creatinine, bigla siyang
dialysis. Pero yung brother John, hindi siya dialysis. Pero diabetic siya. Tapos bigla na lang, tingnan niyo po ang kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi tayo binibigyan talaga ng sitwasyon na hindi natin makakaya. Yeah. Biruon mo siya, nabutas dito, tapos inopera yun. Siyempre, hindi gagal yan dahil diabetic siya, ang laki na. Tapos pareho kami nag-rosary. Ayun mo yun. Tapos nakikinig siya ng mass. Nakikinig na rin ako ng mass sa kanya. So, ang ganda, di ba? Parang yung kilos ng Diyos, mararamdaman mo siya. Sabi ko nga, Lord, wag muna. Kaya pa-pray din ako. Sabi ko, Lord, wag muna po. Sabi ko gano'n. Siyempre, kasi alam mong ganito na sitwasyon, wag muna po. Sabi ko sa doktora gusto ko, sabi ko, labas niyo naman ako in 2 days. Yung gano'n, 2 days lang sabi ko gano'n. 2.5 days na, siyempre yung labas. Pinalabas ako ng doktora. Sabi ko, Lord, thank you po. Diba? Ganun, salamat talaga. Tapos, siyempre, 56,000, brother, yun ang bill ko. 56,000. Pero binayaran lang namin 14,000 nung huli. Tapos may nagbigay pa sa akin po. 10,000 na lang binayaran namin. O diba, saan ka naman maghahanap pa kundi sa kabutihan ng Diyos? Lumabas na nga ako ng okay ako. Diba, parang tinignan yung pa ako, yung salita ko, yung kamay ko, yung gano'ng praise God. Buo pa rin naman ako. Yung gano'n. Kaya, Diyos ko, saan ka pa maghahanap? Saan ka aalis ka pa ba kay Lord? Dumating siyempre yung time natin, hindi naman lahat daging gano'n. Siyempre, meron din tayong oras para kay Lord. At least alam naman natin na andyan si Lord, nandito tayo pababayaan. Kaya, thank you, Lord. Yun lang po. Maraming salamat kay Lord. Kaya huwag kang alala sa mga sitwasyon natin. Talagang alam ni Lord ang gagawin niya. Amen. Yeah. Kakatuwa talaga, no? Talagang kamangha-mangha ang Diyos, di ba? Hindi lang sa Bible natin nababasa ang mga mapaghimalang pagkilos ng Panginoon, di ba? Kundi nararanasan pa rin natin sa kasalukuyan ng kanyang pag-ibig, di ba? In many ways. Kaya bukas, Wednesday bukas, di ba? Japan group bukas, di ba? May mag-asawa po na makakasama ko yung nanganak, no? Si Sister Princess, no? Yes. Princess Sarah, tsaka yung kanyang brother husband, si Brother Mike, no? Might be joining tomorrow sa ating live stream. Gusto ko talaga naman po sobrang pasasalamat nila sa Diyos, no? At they would want to thank God, no? Sa pagpapahayag, no? Ng kabutihan ng Panginoon, kung anong naranasan nila, no? Sa araw na yon nung pag-labor ni Sister Princess. At hindi lang yon, no? I-share din niya yung kapatid niya mismo, no? Si Brother Renz, no? Na tinikman niya yung prayer meeting sa Santa Ana, no? Natin, no? Kasi si yung kanya kapatid kasi dito sa Pilipinas, no? Binilhan yun ni Sister Princess ng motorsiklo, nag-grab yun, nagde-deliver, no? Pero may pamilya na rin yun, bata pa siya, no? Sabi lang ni ito kwento sa akin kasi sabi daw ng ng kapatid niya, ate, sabi ganun, nakakatuwa yung community na salian mo, no, Jan, sabi ganun, kasi napansin nung si Renz na malaking pagbabago ng ate niya. Hindi ka naman ganyan, ate. Ngayon puro Lord ka na eh, sabi ganun. Galing naman ng community niyan, sabi ganon. Andyan, sabi meron dyan, mag-attend ka dyan, Santa Ana, no? Santa Ana. Kaya nagpunta si Renz, no? Nag-attend ng prayer meeting natin. Yung last, yung Christmas prayer meeting natin. No? Napa-absent lang siya nung January kasi ang daming papeles na nilalakad niya kasi minamadali po yung kanyang flight, no? Dahil paalis na po siya, no? Biglang isang prayer meeting lang na inattendan niya, yung kanyang pinaka-minimithi na matagal ng panahon ay answered prayer agad. Biglang tumanggap siya ng notification doon sa in-applyan niyang agency na kasi seaman po siya, tapos siya ng 4-year course na pagiging seaman pero hindi siya makalis-alis.
Kaya nag-grab driver lang siya, nagde-deliver, no? Pero ngayon, sa February 17 po ang kanyang flight. Kaya sabi, namangha ako naman diyan sa ano, sa community, isang attend lang yung aking pinaka-minimity, answered prayer agad. Kaya if God would permit, kung wala na naman makakahadlang, di ba? Sabi niya sa February 14 daw, mag-attend siya para magpatotoo at magpapasalamat, di ba? Kaya bukas po yung mag-asawa will be joining us kung luluobin ng Panginoon, and you will hear from their mouth, no? Mula mismo from the horse's mouth, kung paano kumilos ang mapaghimalang kamay ng Diyos sa pagpanganak ni Sister Princess Sarah, no? Na talagang pong, by the way, si Sister Princess Sarah po ay ano na po yun, nakuha na ng born again, no? Pero nung dumating po ang Sinoco family doon, ay nanumbalik po siya sa Katoliko, no? Kahit na niyayaya na siya, tinatawagan siya ng mga kasisters niya doon sa Pentecostal, talaga ayaw na niyang bumalik. Dito na lang ako kasi dito ko naranasan ang maraming himala sa buhay ko mula nung ako'y naging bahagi ng Sinoco family. Sister Rose. Amen po, amen. Thank you, Lord, so much. At talaga pong napakabuti po talaga sa kanta nga natin, walang humpay ang kanyang pagmamahal, ang kanyang pag-ibig. Talagang sabi nga, it is written po talaga na ang ating pong gospel talaga pong napakaganda, yung unang pagbasa, yung ating mabuting balita, ang ating salmo, na sabi nga tayo'y nananalangin lagi sa Panginoon, lagi niyang tinutugon. At sabi nga po, siya po ang ating dakilang manggagamot, wala na pong iba. By experience, katulad nga ni Sister Julie, ako po matagal na panahon ko na rin po naranasan yan. Nagkaroon po ako ng sakit sa abdo, sa abdo po, may bato siya. 3 days lang po ang taning. Ang mga may sakit po, cancer at ano-ano mang sakit, merong sinasabi 2 buwan, baka 6 na buwan ka na. Ganito. Ako po 3 days lang. Dahil po magang-magana ang abdo, kapag po sinusumpong ako, naninikip ang dibdib ko, hinihimatay po ako. Pero yun po ang sinabi ng Panginoon, yun sa dinudugo. May experience din po. Hindi ko pa po ganun kakilala ang Panginoon. Pero way back po, ang lola ko po ay dinugo. Doon po halos naubos ang kabuhayan sa dinugo. Pero at that time kasi hindi naman kami tagapaglingkod o by faith, hindi naman ganun yung faith nila. Kaya hindi nila alam. Pero ito pong babae dinudugo, sabi nga po ng ating head servant, si Brother John, at alam din naman ng bawat isa kung kayo po sabi nga po sa Joshua 1:8 na lagi nating basahin ang love letter ng Panginoon sa atin kasi by faith doon din po tayo gagaling. Sabi nga po have faith and be healed. Sa pananampalataya mo, ang kagalingan ay sa iyo. Kasi kung hindi ka mananampalataya, kahit anong gawin ng lahat ng doktor, kahit anong retoke, anong gawin nila, hindi ka po gagaling. But by faith, have faith, talaga pong ang kagalingan na nandoon. Ang time po na yan, sabi nga, napakabuti po ng Panginoon dyan sa pagpapagaling na yan. Napakabuti po talaga. Sabi nga po, kapag kaganyan na merong ganyang sakit, mahahawa ka. Pero tingnan niyo po ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kahit pa meron kang sakit, hindi niya ginawa na huwag kang humawak or aanuhin niya tayo. Kundi nayayakap pa po natin ng may sakit, hindi po tayo nahahawa. Pero dati literal, anong papala po ang sa panahon natin ngayon? Kung may sakit ang isa, hindi naman niya nakakawa. Kaya taping ipanalangin, ipadama mo ang pagmamahal mo sa kanya na siya ay gagaling. Ganun po ang pangyayari sa pagpapagaling sa akin ng Panginoon. Sa 3 days po na yon, magpapabinyag po ako. Ano sabi po ng doktor? Kung ito ay umabot ng 3 days na sinumpong niyan, kayo na ang magpabinyag sa anak niya nung panganay ko pong anak noong araw pa po. Kayo na magpabinyag, dalhin niyo siya dito dahil pag hindi niyo dinala, namatay dito yan sa ospital namin, hindi namin yan tatanggapin. So at that time, sinabi ko rin po yung sinabi ni Sister Julie, napakamahal po ang pinahanda po sa akin at that time, 75,220. Gagalingin si Abdo, magang-magana bago pa ako operan. Sabi ko po sa inay ng husband ko, meron po ba kayo ditong lugar na mura? Pero hindi po ako mapapasama, hindi po ako mapapama. Alam niyo, sabi,
dito sa Batangas, sa Tanawan, pag pumunta po kami ng Batangas City, napakalayo. Doon po nila itinuro kasi doon public po ang ospital. At yung sabi ko po talaga, by faith, po dalhin niyo na ako. Doon, okay ako doon dahil at that time, nasa abroad naman po si Brother Elmer. Pero 75,000 sa ang kamay ng Diyos po namin kukuhanin ng ganun agad yon. Tingnan niyo po yung kapangyarihan, pagpapala, biyaya, pagmamahal po ng Panginoon pag ikaw po talaga isa kanya naniniwala at nadalalig at umaasa. Noong time po na yan, to at distortion, dinala po ako doon. Pero habang daan, talaga pong, alam niyo po, nung time na yun, habang daan yung mother ko po, nervyosa yan eh. Yung kutsara, sinasaksak niya sa bibig ko, dahil sumasara na, nahihimatay na po ako. Nung time na ako po'y naoperahan, wala po ako basta ang binayaran na dapat ay ang laki-laki. Pero alam nyo, ang pinakamasakit na naranasan ko, hindi po yung opera ko dahil talagang dinasal ko na yun. Wala po akong naramdaman. Okay na. Sa kabila ng mga 3 days or 4 days, sakit po yung bunga ko. Kasi kapapasok po ng nanay ko, wag lang po ako mawalan ng buhay. Hindi niya po alam hanggang magana po yung bibig ko. Kapapasok niya. Doon po, nung natas na ako opera ko, parang masama pakiramdam ko yung bibig ko. Gana po sabi, naku yung nanay mo, bawat hinatay mo, pinapasok niya, wag ka lang. Kasi pag nagsara daw po bibig, wala na. Talaga pong napakabuti po ng Panginoon in terms of kagalingan. Kaya nga po sabi niya, have faith and be healed. Kaya sabi po ng pare kahapon na nakapag-offer po ako sa mas ng isang gawain, matuto daw po tayong maghintay. Paghihintay, palakasin lalo ang ating pananampalataya. Kung ano man yung nararamdaman mo, kung ang anak, kung ang kapatid, ang bata po kay Jairo ay pinagaling niya ng patay na, kaya ka din pong pagalingin ng Panginoon dahil buhay ka pa at may sakit ka lang. O kung man yung nararanasan mo, by prayers, sabi nga po ng ating head servant, Sister Juliet, alam ko ang bawat isa sa atin alam, ipanalangin lang po natin yung nambabasta sa atin, yung mga taong nakakasakit sa atin. Alam niyo talagang by prayers, by prayers, by prayers. Nung time po na nagdadasal ako, dumanas na naman po ako. Alam niyo po yung kantang Hallelujah, Hallelujah, ang ginawa po ng kalaban. Kinakanta niya po ito, nangilabot po talaga ako, Brother June, Sister Julie. Sabi niya po sa akin habang nagpapatugtog ako, Hallelujah daw. Hallelujah, Hallelujah. Ginaganon niya po ako, Hallelujah, yung Hallelujah po, luka-luka po daw siguro ako. Hallelujah, Hallelujah, ginaganon niya. Pero alam niyo, ang kabutihan ng po ng Panginoon, lahat ng pangunawa, pagpapasensya, pinigilan po talaga niya ako. Kung noon nagkasala po ako dahil napapatol po ako, tagumpay po ang Panginoon sa buhay ko. Praise God. Hindi po, nagpatuloy lang po ako ng pagpapatugtog hanggang umiiyak. Nasabi ko, Lord, ikaw ang gusto kong ipagtanggol, pero kung ano yung nais mo, kahit masakit, alam kong mas nasasaktan ka. Talagang mabuti po ang Panginoon, hindi ako hinayaang magkasala dahil gusto po talagang lumaban. Gusto ko na po talagang lumaban. Pero talagang mabuti po ang Diyos, kagalingan, pagpapakumbaba, panalangin, pananampalataya. Panginoon, salamat po. Alam ko nararanasan po ng bawat isa sa amin niya. Lalo na po ako sa sino ako family. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita. Sabi nga po, wag po tayong titigil dahil po ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay buhay. Doon lang po tayo lagi huhugot ng lakas. Huhugot ng ating pananampalatayang salita niya na sabi niya nga, huwag mong kaligtaan magbasa ng aklat ng yaon upang magtagumpay ka. Huwag mong hayaang hindi dumalo sa gawain tulad ng ginagawa ng ilan. Kung anumang pagsubok, sabi niya nga po sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Sapat ang Diyos at hindi niya hayaan na kayo pahintulutan na hindi ninyo ito kaya. Salamat po, Panginoon, bilang pagmamahal mo sa amin ng sobra-sobra, hindi mo po kami pinabayaan. Salamat po. Maraming salamat po sa bawat isa sa amin, lalo na po sa aming servant leader, kay Sister Julie, na binigyan mo ng kagalangin at ang kagaling at ang bawat isa pong mga sisters at brothers. Salamat po, Panginoon. Salamat. Ang kapurihan ay laging sa iyo. Salamat po. Bago po kami manalangin, ito po ang sabi ng Panginoon sa batang babae, no, na pinuntahan niya.
na akala ng mga tao, nakita nga ng mga tao na wala ng buhay. No? Kaya sabi ng Panginoon, why is this commotion and weeping? The child is not dead but asleep. No? Sa Panginoon, kahit patay ka, kaya kanyang buhayin. At ang wika ng Panginoon, talita kaon, which means, little girl, I say to you, arise. No? Arise. So, yun po yung salita ng Diyos sa umagang ito. Bumangon ka. Bumangon ka sa problema mo, bumangon ka sa kawalaang pag-asa mo, no? Bumangon ka sa iyong sakit, no? At bibigyan ka ng Panginoon ng bagong buhay. Buhay na kasiyasya at higit sa lahat, buhay na walang hanggan. Amen. Okay, tayo po'y mananalangin na. Kabutihan ang nais mo, ibinigay mong buhay ay ganap at gusto. Sa landas ng pagbabago, katuwiran mo ang lalakaran ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Panginoon, Diyos naming mapagmahal, narito naman po kami para magpulit, magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga mensahe na pinahayag mo sa amin, Lord. Sa pag-ibig mo na pinadama mo sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga answered prayers, sa mga tagumpay, Lord. At kahit kailan di mo kami pinabayaan, di mo kami iniwan, you were always there for us, Lord, para i-control mo ang lahat ng bagay, para hindi na maagaw pa ng demonyong kaaway ang aming kapayapaan, ang aming kagalakan, at ang pag-ibig na nararamdaman namin mula sa iyo, Panginoon, at mula sa bawat isa sa amin. Kaya continue to bless us, Lord, with your help, with your assistance, with your presence, Lord. And empower us to do your will. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at kakayahan, Panginoon. Nais namin maging banal. Nais namin maging masunurin sa iyo. Nais namin makapamuhay ng kaya-aya sa iyo, Panginoon. Kaya sana loobin mo ito, Lord. Lahat namang loobin mo, Lord, ay magaganap. Kaya nagpapasalamat na po kami sa pagdinig mo ng aming panalangin. At Lord, yung mga kasama namin sa umagang ito, ano man ang pangangailangan nila at anong kahilingan nila. At yung mga kapatid namin sa Bayan Sinoco family, hindi ba sila nakasama, Lord? Alam ko, Lord, na pagpapalain mo rin sila. Kaya salamat, Panginoon, na lang sa lahat ng gagawin mo para sa aming lahat sa bagong araw na ito. At ang aming panalangin na ito, may kalakip na papulit pasalamat at sana sa habang panahon, Lord, sa kauli-huling hininga namin ay mabigyan namin kayo ng buhay na punong-puno ng pasasalamat at kalulatian sa dakila mong pangalan. Sa ngalan po na Jesus, ang aming kahilingan na ito at ang lahat magsabi, Amen at Amen. Hindi ka nagbabago, katapatan mo'y walang hanggan, ang kabutihan mo'y magpakailanman. Ang katapatan mo ay walang hanggan at ang kabutihan mo, no, ay talaga naman pong walang hanggan ang kabutihan ng Diyos. Okay, sige, Sister Julie. Amen. Amen. Maraming salamat na kay Lord, kay Mama Mary, Brother June, Sister Rose, at syempre po sa inyong lahat sa mga kapatiran po namin dito sa family ng Sino Ako. Maraming salamat. God bless us all. At si Sister Rose din po, papaalam ng pansamantala sa umagang ito. Amen po. Pansamantala po kami nagpapaalam sa inyong lahat. At sa susunod po ulit. At sabi nga po, katulad ni King David, kahit anong mangyari, magmahalan po tayo. Lalo na po ang ating mga anak. Ano man ang mangyari,
wala pong nais ang Panginoon na hindi mahalin. Kaya kung mahal ka niya, mahal niya ako, anuman kahinaan nating lahat, mahalin po natin ang bawat isa. Kaya salamat Panginoon sa bawat isa sa amin, sa Sino Ako Family, at mga brothers and sisters namin, kung anuman community meron sila, sa totoo at patuloy na naglilingkod. Sabi nga Panginoon, nais man namin ipahayag ang kadagalaan mo ng sobra-sobra, pero alam mo pong ikaw po ang nagpaplano at nakakalam. Kaya salamat Panginoon sa bawat isa sa amin, lalo na po sa aming sa head servant po namin. Salamat po. Salamat Panginoon. Okay. Ako na magpapasalamat sa kanila. Okay. Okay, at dahil kong pasalamatan ng mga kasama ko sa magang ito, no? Of course, kasama pa rin natin Sister Maricar, saka si Brother Oliver. Ano po, Sister Katrina Cruz, Sister Kat, Brother Johnny Brabs, Sister Ali Santos, Brother Mon, Sister May, tsaka si Brother Rico Aureliano, Sister Tess, Brother Ariel Pigol, Sister Jinky, tsaka si Brother Sed Goboy, no? Sister Angel, tsaka si Brother Jason, Sister Irene DRM, Sister Amita Flores, si Brother Edwin Raquel, Sister Jocelyn Raquel na rin. Si Sister Telma Falsi, Sister Bing, Brother Armand Dadap, hello kay Ardea, kay Aifa. Aifa, hello, good morning sa'yo. At siyempre si Ria, no? At Sister Aida Mendoza Johnson, Sister Maricel, si Tara na rin, good morning Tara. Brother Rico, nabati ko na kanina. Sister Leticia Tariela Villaluz, Sister Fair, tsaka Brother Cass Makatula. Sister Maria Fran Santa Maria, praise God. Sister Rosalie Medalia, si John Earl Cabrera, hello John. Sister Lilia, tsaka si Brother Roger Anyo Nuevo, Sister Evelyn Avila, Sister Lani Castillon, Sister Abby, Brother Robbie Suelto, Sister Cielo, tsaka si Brother Rene, Sister Rose Hayasi, hello kay Sigero, Sister Cora Gamutin, Brother Ber Biray, Sister Baby Biray, Sister Margie, tsaka Sister Canaren, no? Margie Borromeo Santos, Brother Manny, tsaka Sister Marie Banyes, Brother Hermie Tangkilot, the Smiling Saint, Sister Oliver Ilarde, Brother Amir, tsaka Sister Gloria Tupas, Sister Carmelita Tuason Dungka, Sister Delia Alonso, hello kay Iday, Sister Opel Oclarino Espanyol, Sister Sonia Aya Rosalada, Sister Benny Mori, good morning sis, hello kay Yuto, tsaka kay Aki, hello, Brother Jonathan Villanueva, Sister Gay Reyes, Sister Jocelyn Raquel, Sister Media Kapuyan Baculo, Sister Tin Clemente, Sister Gloria Brother Amir Tupas, Sister Annabel Perez Giron, Sister Senber Aner, Sister Talit, Sister Karen Easy, Sister Bella Floyd de la Cruz, Brother Restin, saka Sister Marlene Arellano, Sister Alicia Anyosa, Sister Ellen Cerojales Padayaw, Sister RCJ Pinulo Fredo, Sister Ned Cotora, Sister Olive, saka si Brother Romy Saludes, no? Sister Connie Herrera, Sister Lucy Francisco, Sister Sue Lianyo, Sister Cherry, at saka Brother Jesse Cruz, Brother Julio Rombines, Iman, good morning! Sister Virgilo, pakisama na po sa prayer, no? Pati si Brother John Lo, Sister Tess Maltestero, Sister Terry Bando, Sister Ellen Haro, Sister Encar Tolentino, Brother Lito de los Reyes, Sister Dina Satparam, Sister Kathy Thomas, thank you for joining Sister Kathy, no? And welcome, Mondays to Fridays po ito. Lorena Breganza, thank you indeed for joining. May God bless you. Sister Agnes Salazar, Sister Marites Mogol Fabro, thank you for joining. Sister Benigna Masalunga Maranan. Benigna Masalunga Maranan. Kaibigan ni na Sister Licha at ni Brother Roger. Welcome, Sister Benigna. Thank you for joining. And may God bless you also. Sister Yoni si Ramos Ondoy Camado. Brother Wilson Tanguan Jr. Welcome din, Brother Wilson.
Brother Mark Alvin Hemina, thank you for joining, Brother Mark. Sarah Jane Danios Concepcion, welcome Sister Sarah, thank you for joining. Sa mga first-timers po, thank you so much for joining. Sana mawili po kayo. Mondays to Fridays po ito tuwing umaga. Pinagninilayan natin ang pang-araw-araw na mensahe ng ating Panginoon para ito ay maisabuhay natin at ito ang paraan para tayo ay makaranas ng mapagpalang buhay. So God bless everyone. Ito po ang inyong abang lingkod, Brother June Cabrera, nagsasabing mahal na mahal po kayo ng Diyos. Bye-bye!